Naranasan niyo ba ever na pinagkukumpara kayo ng, hindi lang naman sa magulang siguro, pero pati yung mga ibang elders or ng ibang mga friends, kailangan nating itago din kasi baka mamaya another na another comparison na naman yan kapag hindi ka na naman nagpa-function. Kung dati is positive lagi yung thoughts natin, ngayon punong-puno na siya ng negative, which is harmful talaga siya dun sa mind and then the body. Depende talaga sa tao kung paano nila i-take yung toxicity ng mga tao sa paligid nila. So wherever you want me, I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie, pum beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Struck out you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming too. I put mine in your stomach, so baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back until you're ready when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Ano ba naman to? Abot pa naman sa social media, pati yung mga experiences ko parang nandito na din. Bakit ano ba mga experiences mo? Well, alam mo yung isa sa mga ano ba, toxic family culture? Oh. Yung pagkukumpara. Naranasan nyo ba ever na pinagkukumpara kayo ng, hindi lang naman sa magulang siguro, pero pati yung mga ibang elders or ng ibang mga friends, pinagkukumpara ka sa mga sa iba din. Sabihin natin, ito mama ko. Kunwari, example lang ha, kasi baka mamaya mapalayas ako eh. Disclaimer. Kaya dapat may disclaimer tayo. Kunwari ito, si mama, nakita niya si anak ni Aling Nena. Wow, ano na siya? Doktor na. Tapos, ako, ano pang ginagawa ko? So, syempre parang mapapaisip ako na, oo nga no, sa edad kong to, dapat mas madami na akong madami na dapat ako na-achieve. Yes, na-accomplish. So, parang, tapos mababasa mo pa sa social media na mas madadown ka pa. Kung anong mafe-feel mo kapag kinukumpara ka. Sa daming beses ba naman na mangyari to? Nagiging, di naman siguro manhid, pero nagkakaroon na lang din siguro ng resistance sa mga ganong klaseng pagkukumpara na wala nang siguro pasok dito sa tenga, labas sa kabila na wala nang pakialam. Although parang superficial lang yung parang nasa surface lang na wala kang pakialam, pero pag nagsara na yung mga pinto, bumalik ka na sa higaan mo, parang dun lang babalik na shit, ito na naman, nafe-feel ko na naman. Parang kapag gabing-gabi na, pag 12 a.m., diba? Parang nagiging active yung mind sa mga realization na ganyan. Mahirapan ako makatulog. Kinakain ka, like, within, syempre, kailangan nating itago din kasi baka mamaya another comparison na naman yan kapag hindi ka na naman nagpa-function. So, syempre, kailangan ibigay mo na lang din ulit yung best mo, ipakita mo na lang na nasa A-game mo na naman ikaw. Sa tingin mo ba, nakakatulong ba yung pagko-compare ng mga relatives natin? Well, siguro nakakatulong minsan. Kaso, most of the time kasi hindi. Pero kung titingnan natin yung part na nakakatulong, siguro, for what it's worth, siguro, yung kapag kinukumpara ka, kahit ang magiging puhunan mo ay sama ng loob, motivate ka na lang din na mag-move forward para man lang siguro mabawas-bawasan na, kapag ginalingan ko sa aspect ko na to, hindi na ako makukumpara. So, pero mapaprove mo yung worth mo. Mapaprove ko. Although, ang naging fuel mo, negative thoughts. Ang naging result naman siguro positive, although ang nagsuffer yung mental health. Ano bang, parang mas magandang tingin mong Respond. pag-respond dun sa ganong klaseng behavior ng mga relatives natin, mas maganda ba sagutin sila or hayaan na lang? Well,
base sa experience, or at least sa mga nababasa ko ha, para safe na lang din. Kasi play safe ka ha. Better na masabihan talaga. Kasi hindi sila titigil eh. Kapag hinahayaan mo lang, hindi sila titigil na pagkukumpara ka nila. Tuloy-tuloy yan. So, kasi kapag hinayaan mo lang, Parang tingin nila okay lang. yun. Isipin nila, okay lang, nagpa-function ka pa naman, di ba? So, parang hindi nila nakikita yung mali. Pero kapag sabihin natin, ginawa mo sa kanila, so, Magagalit sila. Oo. Yes. kapag sinabi mo, sinabihan ka, buti pa to, doktor na. Pero kapag ginantihan mo ng, buti pa to, nabigyan ng opportunity na maganda, nabigyan ng mas maayos na support, magmumukha ka pang masama dun, di ba? Yung pagpaparealize sa kanila na mali yung ganong way is parang sa puno or sa halaman na kapag nakita mo na is parang nabubulok na, kailangan mo na siyang i-cut dun sa stem para mapigilan natin yung pagkalat nung part na nabubulok. Okay, so paano natin ikakat yung culture? Kasi culture siya, kaya nga culture. So paano natin siya ikakatingin? Sa akin kasi, para siya makat, sisimulan natin siya dun sa root na mismo nung problem, na kapag alam natin na may nagko-compare sa atin sa family, pagsabihan na natin sila na ganito, parang na-affect yung mental health ko. Else, kasi kapag hinayaan natin dyan, oo, nag-motivate tayo, gumaganda yung future natin, nagagamit natin siya as fuel, pero at the same time kasi, parang, kumbaga, nabe-break din tayo in the process. Yung mental health natin, yung kung paano tayo mamuhay. Kung dati is positive lagi yung thoughts natin, ngayon punong-puno na siya ng negative, which is harmful talaga siya dun sa mind and then the body. Yung pag-compare sa atin nung mga relatives natin sa ibang tao or sa mismong kamag-anak natin na like kapatid, para sa akin, nagiging way rin siya para mas ma-ready tayo sa real world. Kumaga, mas mapagtibay yung damdamin natin. Although, yun nga, toxic talaga siya. Depende talaga sa tao kung paano nila i-take yung toxicity ng mga tao sa paligid nila. Yung mga toxicity ba is gagamitin nila para motivate or para ma-break, diba? For me syempre nangyayari siya sa family. Ganitong traits, which is yung pagka-compare. May mga age bracket na dapat hindi pa pinagko-compare yung anak o yung relatives. Okay. Kasi hindi pa nila kayang i-take yung ganong Ito sila ganun pa-mature. yes. Kumbaga, dun sa part na yun, dun sa age bracket na yun, malay mo, doon sila ma-break and then doon magkaroon ng trauma dun sa relative or dun sa family. Kasi, for example, yan nga, yung sabi mo, for readiness para sa work, hindi siya laging nag-a-apply kasi different way yung pag-take ng tao dun sa isang comment, and then yung nagdi-differentiate din siya dun sa age bracket ng isang tao na kapag bata pa, bakit mo siya i-compare sa taong successful na, 'di ba? Nagkakaroon din or nagko-cause din siya ng depression within the family. Parang ganun. Kasi ang tao kasi may iba't ibang mental capacity na siguro kaya lang ma-hold yung ganitong certain level ng stress, pero kung sasabihin mo nga naman talaga sa bata na ikukumpara mo siya sa isang taong successful na, syempre mapapaisip siya. Kasi paano niya magagrasp yung ganong klaseng success sa mga means na meron siya presently. Kasi sabihin natin, eto, wow, may dami nang na-achieve. Pero ako, sabihin natin, 5 years old pa lang. Parang, syempre, di ba? Magkakaroon ng existential crisis Oo. siguro. Parang, feel ko ba, dapat ba, before ko maabot yung age na yon, dapat successful na ako para man lang sana sa next ako na yung ikukumpara sa iba. Siguro, yung mga ganong, tama ba? Rants. Siguro, sa ngayon, enough na muna yan. No? Mas focus tayo ngayon sa natin, yung ACADS, diba? Yes.
So, yun lang guys, and I think sana na tulungan namin kayo sa mga insights and perspective namin. And if you want to hear more from us, You can like and follow our Facebook page and subscribe to our official YouTube channel. And sana, nakatulong kami para makapag-restart and reboot your life. makapag-reboot kayo ng mga buhay ninyo. That's it. That That's is for- all. 1, 2, 3. That That's is All? One. Ano Two. sasabihin? That's all. 1, 2, 3. That's That's all all. for this video. And thank you sa panonood.